Umupo si Esmeralda Reyes sa kanyang upuang first class, sumasalamin sa kapangyarihan at kagandahan, isang matagumpay na babaeng CEO na bihasa na sa karangyaan at sa mga mapanuring sulyap na kadalasang kaakibat nito. Tulad ng dati, nauna na niyang ini-order ang kanyang paboritong pagkain, masaganang lobster bisque na sinusundan ng malambot at dekalidad na steak. Isa itong nakasanayan sa mga international flights, bagay na kanyang inaasahan nang walang pag-aalinlangan. Ngunit nang bumalik ang flight attendant, pilit nang ngumiti at humingi ng paumanhin na hindi available ang kanyang pagkain, may tumigas sa loob niya. Ang isang ordinaryong biyahe ay biglang magiging simula ng isang alitan na hindi inaasahan ng sino man sa eroplano. Agad niyang naramdaman, hindi ito basta pagkakamali. Sinadya ito. Ang malamig na tono, ang walang pakialam na kilos at ang paraan ng pagbibigay sa kanya ng simpleng malamig na sandwich at baso ng tubig habang ang ibang pasahero ay nagtatamasa ng mga gourmet na pagkain at mamahaling champagne ay malinaw na pahiwatig. Hindi ito aksidente. Hindi siya basta-basta pasahero sa kanilang paningin. Hindi lang siya pangalan sa manifest. Siya ang nag-iisang babae sa eksklusibong espasyong iyon at ramdam niya ang buong bigat ng katotohanan iyon. Hindi na ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagiging isinantabi, minamaliit at tahimik na tinatanggal sa eksena muli. Ngunit si Esmeralda Reyes ay hindi basta-basta nagpapalampas ng ganitong mga bagay. Ang sumunod na nangyari ay hindi lang yumanig sa Stratus Air. Napilitan nitong harapin ng buong industriya ang malalim na ugat ng kanilang mga issue. Abangan kung paano isang simpleng kilos ng diskriminasyon ang naging mitsa ng isang kilusan na nagbago sa lahat. Sumakay si Esmeralda sa Stratus Air Flight Siyam na 117 dala ang kanyang karaniwang malaray ng presensya, kalma, kumpiyansa at lubos na kontrolado. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili, sapat na ang kanyang reputasyon. Bilang tagapagtatag at CEO ng Reyes Tech, ang kumpanyang nasa likod ng mga revolusyonaryong tagumpay sa artificial intelligence at cybersecurity, 3 taon na siyang kinilala ng Forbes bilang Global Influential Woman. Papunta siya sa Geneva sa flight na ito upang tapusin ang isang multi-bilyong dolyar na kasunduan. Isang kasunduang hindi lang magpapalawak sa abot ng Reyes Tech sa Europa, kundi magsisilbing hudyat ng pag-angat ng mga kababaihan sa unahan ng mundo ng teknolohiya. Ang kanyang navy blue na suit ay perpektong sukat sa kanyang matangkad at eleganteng figura. Kumikinang ang kanyang pinakintab na itim na leather shoes sa ilalim ng malumanay na ilaw ng first-class cabin, at ang kanyang maayos na nakataling buhok ay ipinagmamalaki ang kanyang natural na kulot. Isa siyang larawan ng kapangyarihan at dignidad. Walang makakaligtas sa kanya sa kabin na iyon kahit pa ang mga isinilang na nasa karangyaan. Habang inilalagay niya ang kanyang Hermes na handbag sa overhead compartment, lumapit ang isang flight attendant, magalang na tumango. Ngunit halos hindi man lang tumingin ang kanyang mga mata bago agad na iniukol ang atensyon sa isang puting lalaking pasahero na sumunod sa kanya. Tahimik na ngumiti si Esmeralda, walang sinabi. Sanay na siyang maging invisible sa paningin ng mundo at alam niyang ang mga ganitong sandali ay kadalasang hudyat ng mas malaking mangyayari. Seat 1A, pinakamagandang upuan, may pinakamahusay na tanawin at ang pangunahing pwesto na magtatakda ng tono ng biyahe. Binalot si Esmeralda ng marangyang aliw ng first class kung saan bawat detalye mula sa pinasadya at tinahiyang leather hanggang sa kumikislap na champagne ay para sa mga nasa itaas. Ngunit alam ni Esmeralda na hindi basta ibinigay sa kanya ang kanyang pwesto sa itaas. Pinaghirapan niya ito, bawat hakbang ay isang laban.
Tulad ng nakasanayan sa bawat flight ng Stratus Air, inayos na niya ng maaga ang kanyang pagkain. Lobster bisque, perpektong steak at isang baso ng mamahaling Chateau Margaux. Hindi ito para magpakitang gilas, isa itong tahimik na paraan ng pagpapakita na karapat dapat siya sa pwestong iyon. Sa isang espasyong madalas ay puti ang mukha at puno ng mga mapanghamak na ngiti. Binuksan ni Esmeralda ang kanyang tablet. Mabilis na lumilipad ang kanyang mga daliri sa screen habang nire-review ang merger contract sa isang malaking Swiss data security firm. Hindi ito basta deal. Isa itong matapang na hakbang sa pandaigdigang tech race na kanyang pinaghandaan sa loob ng mahigit 2 taon. Hindi niya tinignan ang menu, lahat ay naayos na gaya ng dati para sa isang VIP tulad niya. Narinig niya ang mga yapak na papalapit, magaan ngunit may kumpiyansa. Sinundan ito ng isang babaeng boses, malumanay ngunit sapat ang talim para mapatigil si Esmeralda. "Magandang hapon po, ma'am." Tumingin si Esmeralda at nakita ang flight attendant, isang babaeng nagngangalang Maria. Nakaayos ang blondeng buhok, magalang ang ngiti ngunit walang laman, at ang mga matang tila sinusuri siya ng malamig, pansamantalang huminto sa makitid na gintong singsing sa kanyang kaliwang kamay. "Naniniwala akong nai-record na ang aking meal reservation noong 1 linggo," sabi ni Esmeralda. Kalmado ang boses, ngunit may matigas na tono na nagpapaisip sa mga tao. Kumurap si Maria, bahagyang tumawa na parang pang-dismiss at tumango. "Oo, siyempre po. Ihahain namin sa inyo kapag nasa ere na." Tumalikod siya upang umalis, ngunit nahagip ni Esmeralda ang bahagyang ngisi sa kanyang mga labi. Bahagyang kumunot ang noo ni Esmeralda. May pamilyar sa tono at kilos ni Maria, hindi dahil kilala niya ito, kundi dahil marami na siyang nakasalubong na ganitong uri noon. Yung mga ngumiting magalang, ngunit naniniwalang ang kapangyarihan ay dapat mukhang ganito, at hindi siya ganon. Isa pang attendant, isang lalaking nagngangalang Roberto, ang dumaan, mainit at magalang ang tono habang binabati ang 3 lalaking nakaupo sa likod niya. "Magandang hapon po, Mr. Johnson, Mr. Navarro, Mr. Flores. Ikinagagalak namin kayong makasama." Narinig ang mga tawanan mula sa likuran, sinundan ng masiglang kalansing ng mga baso. Isang malalim na boses ang nagsabing, "May caviar na agad bago pa tayo lumipad? Mukhang maganda ang flight na ito." Nanatiling hindi gumagalaw si Esmeralda. Hindi na niya kailangang lumingon. Sapat na ang kanyang instincts para malaman ang lahat ng kailangan niyang malaman. Matagal-tagal na rin mula nang huli niyang maramdaman ang malinaw na pagkakahati ng pagiging nasa first class at ang tunay na pag-aari sa lugar na iyon. Maingat niyang inilapag ang kanyang tablet. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumapik sa armrest. Bawat tapik ay parang hudyat, isang babala na may paparating. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso kung iniisip ni Maria na ang pagtanggi sa pagkain ang magpapasya kung sino ang mahalaga at sino ang hindi. Ituturo ni Esmeralda sa kanya kung gaano siya nagkakamali. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata mula sa screen at narinig ang pamilyar na tunog ng high heels na papalapit. Ang matutulis na tunog nito ay pinapahina ng malambot na carpet. Muling lumitaw si Maria Gonzalez. Ang kanyang ekspresyon ay kasing pino ng kanyang simpleng makeup. Tamang-tama lang para magmukhang propesyonal, ngunit hindi sapat para maitago ang malamig niyang ugali. Hawak niya ang isang food tray, walang takip at walang pag-iingat sa pagpresenta. "Pasensya na po ma'am, pero naubos na ang mga premium selections. Ang natira na lang ay cold chicken sandwiches at tubig." Anunsyo ni Maria, ang boses ay malamig, walang bahid ng paghingi ng tawad. Nanliit ang mga mata ni Esmeralda saka humarap ng buong-buo sa kanya. "Nag-order ako 1 linggo pa lang ang nakalipas. May email confirmation ako, booking code, at pati mga text reminder mula sa Stratus." Sagot ni Esmeralda, kalmado ang tono, ngunit may halong kapangyarihan.
Tamad na kumikilos si Maria, inikot ang kanyang notepad na para bang walang halaga ang lahat. Siguro glitch lang sa system. Madalas naman mangyari yan. Walang sinabi at walang tingin na muli, bigla siyang umikot at umalis. Sa isang iglap, sa loob ng mapayapang mundo ng first class, hindi na narinig ni Esmeralda ang mga usapan sa paligid niya. Ang marahang pagkalansing ng mga wine glass, ang malambot na liwanag ng cabin, lahat iyon ay nawala. Ang natira lang ay katahimikan. At ang tray sa harap niya, isang malamig na sandwich at tubig, ay parang isang sadyang sampal, isang tahimik na pagtanggi sa kanyang presensya. Pinagmasdan niya ang papalayong si Maria, ang tuwid na likod, ang matatag na lakad, ang kumpiyansang kilos. Hindi iyon kilos ng taong nagkamali, kundi ng taong tiwalang hindi siya sasalungatin, ng taong sigurado na hindi maglalakas loob si Esmeralda na magsalita. Mas masahol pa, isang taong naniniwalang hindi karapat-dapat si Esmeralda na tratuhin katulad ng iba. Lumipat ang tingin ni Esmeralda sa buong kabin. Ang mga puting lalaking pasahero sa paligid ay patuloy pa rin sa pag-inom ng kanilang champagne, masayang nag-uusap tungkol sa mga uso sa cryptocurrency sa Asian markets. Wala silang napansin na kakaiba o marahil sanay na silang makita ang mga tulad niya na hindi pinapansin. Maya-maya dumaan si Roberto Suarez, isa pang flight attendant, may maliwanag ng ngiti sa mukha at tumigil sa upuan isa C at isa D. Magiliw niyang binati ang mga pasahero. Ikinararangal ko po kayong paglingkuran ngayon, Mr. Navarro, Mr. Flores, Mr. Johnson. Nais po ba ninyo ng dagdag na caviar, isa pang mainit na towel o dagdag na champagne? Walang nakakakita kay Esmeralda, walang sumuri kung may kailangan siya. Walang nagmalasakit na ang nag-iisang babae sa first class ay may hawak na tray na parang pang-economy lang. Nakuha niya ang kanyang pwesto sa pamamagitan ng talino, sipag at walang pagod na trabaho, pero sa mga oras na iyon, parang hindi iyon mahalaga. Ngunit si Esmeralda Reyes ay hindi kailaman nagpapaubaya ng tahimik. Hindi siya nagalit, hindi siya nagtaas ng boses. Pero sa ilalim ng kanyang mahinahong ekspresyon, isang bagyo ang unti-unting nabubuo. Isang tahimik ngunit makapangyarihang bagyo na pinasimulan ni Maria Gonzalez, kasama ng kanyang peking ngiti at walang pakialam na asal. Isang bagyo na magtutulak sa Stratus Air na harapin at baguhin ang kanilang buong kultura. Ang simpleng silver tray ngayon ay parang isang simbolo, isang malamig na sandwich na nakalagay sa pagitan ng mga lanta at manipis na tinapay. Isang tuyong dahon ng lettuce, isang manipis na paper napkin at isang baso ng tubig na kalahati lang ang laman. Walang makinang na silverware, walang malutong na tela na napkin. Wala man lang palatandaan na ito ay para sa isang first-class passenger, lalo na sa isang CEO na patungo upang magsalita sa European Economic Forum. Tumuwid ang upo ni Esmeralda, ang kanyang mga kamay ay nakapatong ng matatag sa kanyang mga tuhod. Hindi niya ginalaw ang tray, hindi dahil sa pride, kundi dahil gusto niyang namnamin ang buong bigat ng insulto. Bawat detalye, bawat sandali, bawat tingin ni Maria, bawat tawa mula sa mga upuan sa likod niya at bawat tahimik na saksi. 6 na puting lalaki nakasuot ng custom-made na suit, mga baso ng champagne na nakataas sa madaling selebrasyon sa ilalim ng malambot at gintong ilaw ng kabin. At wala ni isa sa kanila ang tumingin sa kanyang direksyon. Wala man lang nagtanong kung bakit ang nag-iisang babae sa kabin ay binigyan ng pagkain na para sa economy class. Pero alam ni Esmeralda ang sagot. Sumagi sa kanyang isip ang unang beses na pumasok siya sa boardroom ng Sterling Capital. 33 taong gulang siya noon, dala ang pitch para sa kauna-unahang AI security platform na siya mismo ang bumuo mula simula.
Maaga siyang dumating, handang-handa, maayos ang bihis, kumpiyansa. Pero nang pumasok siya, hindi siya tiningnan sa mata ng isa sa mga puting executive. Sa halip, lumingon ito sa sekretarya at sinabing, "Pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape?" Hindi nagalit si Esmeralda. Ngumiti lang siya at sumagot, "Ikinagagalak ko kung papayagan ninyo akong ipresenta ang 15 milyong dolyar security system pagkatapos." Tumahimik ang buong silid. At mula noon, wala nang muling nagkamali sa pagkilala sa kanya. Pero may mga taong hindi talaga natututo. Isa si Maria Gonzales sa mga taong iyon, yung mga sanay sa ginhawa, hindi kailanman nakaranas ng paghihirap para sa kanilang lugar, hindi kailanman lumaban sa pagtanggi dahil lang sa balat nila. Hindi siya sumigaw ng insulto o gumamit ng malupit na salita, pero ang malamig niyang balikat, ang pagtanggi niyang humingi ng tawad, at ang mabilis na paglayo ng hindi lumilingon, iyan ang makabagong mukha ng diskriminasyon. Tahimik, subtle, pero sapat pa rin para makasugat ng malalim. Muling iniikot ni Esmeralda ang tingin sa cabin. Seat 1C Flores, ang CEO ng isang venture capital firm, kilala sa pagpopondo ng mga startup mula sa Ivy League. Tinanggihan niya noon ang Reyes Tech sa mga unang taon nito, sinasabing kulang si Esmeralda sa leadership experience. Seat 1D Navarro, isang kilalang analyst sa isang malaking kumpanya ng insurance, na minsang hayagang nagtanong sa isang tech conference kung kaya ba talaga ng mga babae na manguna sa high-tech na larangan. Seat 2A Johnson, tagapagtatag ng isang kilalang financial trading app, minsang inakusahan ng panghaharas sa isang babaeng katrabaho. Ang akusasyon ay tinabunan lang, hindi kailanman formal na naimbestigahan. Ngayon, narito siya, pinaglilingkuran ng Michelin level na hapunan kasama ng iba, habang si Esmeralda ay nakaupo na may hawak na malamig na sandwich. Pumikit si Esmeralda saglit. Ang nararamdaman niya sa loob ay hindi na lang basta galit. Isa na itong malalim na pagkapagod, ang uri ng pagod ng isang taong nakaakyat na sa tuktok ng bundok. Ngunit nararamdaman pa rin ang parehong bigat ng diskriminasyon na pilit siyang hinihila pababa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya umaakyat. Handa na siyang gibain ang buong bundok, tahimik. Walang eksena, ngunit sa paraang hindi na mababawi. Binuksan niya ang kanyang telepono, binuksan ang internal security app ng Reyes Tech, isang tool na nagbibigay sa kanya ng access sa real-time na data at tracking. Sa ilang tap lang, napunta siya sa booking system ng airline, hinanap ang crew list para sa first class. Nandoon, Rebecca Ann Gonzales, Senior Cabin Crew, Stratus Air. ID niya, STA-035. Mabilis na lumabas ang data sa screen. Sinuri agad ni Esmeralda ang profile at nakita kaagad ang mga bitak. 2 dating reklamo mula sa mga pasahero tungkol sa diskriminasyon sa serbisyo. Isang internal email na nagsasabing, bigyang prioridad ang mga pasaherong magaling magtip. Walang hayagang ebidensya ng rasismo, pero malinaw ang mensahe. May ugali si Maria ng pag-uuri ng mga tao. Sinave ni Esmeralda ang bawat detalye. Pagkatapos, walang alinlangan, nag-type siya ng secure na mensahe para kay Romina Diaz, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. I-activate ang emergency audit, Flight 917, cabin crew IDST-A9035. I-confirm sa loob ng 10 minuto. Mabilis kumilos ang kanyang mga daliri, hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha. Ang mga salitang tinitype niya ay walang nakikitang emosyon, pero sa ilalim nito ay may matinding determinasyon. Hindi lang ito tungkol kay Maria, ito ay tungkol sa buong sistemang pumapayag na umiral ang mga taong tulad ni Maria nang walang humahamon. Pinatay ni Esmeralda ang kanyang telepono. Hindi na niya pinansin ang tray sa harap niya. Nakatingin siya ng diretso sa unahan kung saan ang malambot na ilaw mula sa cockpit ay kumikislap sa madilim na kabin
na nagpapahiwatig ng mahabang biyahe. Hindi na ito tungkol sa pagkain o kahit sa isang insidente ng kabastusan. Ito ay isang pahayag, isang linya na malinaw na iguguhit. Pumikit muli si Esmeralda sa ilalim ng mahinang liwanag ng first class. Ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling gising, umiikot na parang isang makapangyarihang makina na nagpapainit. Muling bumalik ang mga alaala, matalim at malinaw. Naalala niya ang sarili niya noong 26 na anyos pa lang sa kanyang unang pitch meeting sa Palo Alto. Maliit ang kwarto, puno ng 7 puting lalaki, lahat ay naka-crisp shirt, mga MacBook nakabukas sa harap nila. Nakatayo siya roon, ipinapakita ang isang cutting-edge na AI security prototype, mga tao ng mas advanced sa panahon nito. Pero ang unang tanong sa kanya ay hindi tungkol sa produkto niya. Ang tanong, nandito ka ba para sa tech side o ikaw ang mukha ng marketing? Naalala niya iyon na parang kahapon lang. Ang pakiramdam na parang pumasok ka sa isang laro kung saan nakastack na laban sa iyo ang mga baraha at ang tanging upuan na natira ay ang hindi gustong upuan. Pero hindi siya natakot, hindi siya umurong. At sa huli, ang prototype niya ang binili ng Pentagon makalipas lamang ang 3 taon. Sumunod niyang naalala ang sarili niya sa edad na 34 sa isang tech summit sa London. May nagtanong na journalist sa kanya, bilang kauna-unahang babae na nakapasok sa top 10 CEOs under 40 list, sa tingin mo ba ang tagumpay mo ay dahil sa swerte o diversity quota? Ngumiti si Esmeralda, malamig at matalim, parang humugot ng espada mula sa kaluban. Ang sagot niya, sa tingin ko ang tagumpay ay dumarating kapag 3 beses kang mas nagsisikap kaysa sa iba, 10 beses kang pinagdududahan, at patuloy kang lumalaban na parang walang makakapigil sa iyo. Unti-unting nagbago ang cabin lights mula sa gintong kulay patungong mapayapang asul. Narinig ang boses ng piloto sa speaker, inanunsyo na ang eroplano ay nasa Canadian airspace na. May 8 oras pa bago dumating sa Geneva. Isang malambot na ding ang nagmarka ng simula ng main dinner service. Mabilis na gumalaw si Roberto Suarez sa pagitan ng mga upuan, nag-aalok ng caviar at sariwang champagne. Binuksan ni Esmeralda ang kanyang mga mata, nananatiling hindi gumagalaw. Tumingin siya sa bintana kung saan ang madilim na kalangitan ay tila walang katapusan. Ngunit sa loob niya may ibang uri ng laban na nagsisimula. Isang laban na hindi nangangailangan ng malalakas na protesta o sigawan, pero isang laban na yayanig sa sistema hanggang sa pinakaugat. At sa sentro ng bagyong iyon ay si Maria, hindi isang cartoon villain, si Maria Gonzales. Hindi siya maingay o sobra-sobra. Hindi siya nagbibitaw ng insulto o masakit na salita. At iyan mismo ang dahilan kung bakit siya delikado. Ang uri ng diskriminasyon ni Maria ay tahimik, nakabalot sa profesionalismo, tinatakpan ng magagalang na salita at peking mga ngiti. Pero ang pinsala nito ay totoong-totoo, masakit habang ang mundo ay nagbubulag-bulagan. Ang pinakamasakit, hinahayaan siya ng sistema. Nakapwesto si Maria sa senior role, hindi napapansin, walang pumipigil at walang humahamon dahil ang mga tulad ni Esmeralda ay masyadong abala sa pakikibaka para lang makaligtas, kaya hindi na nagkaroon ng panahon para tawagin ito. Naiintindihan ni Esmeralda, ang diskriminasyon ngayon ay hindi na laging sumisigaw sa hallway. Minsan, hindi ka lang talaga inuuna sa listahan. Tinatawag kang guest pero hindi man lang sinusubukang alamin ang pangalan mo. Nakakalimutan ng maingat mong in-order na pagkain pero hindi nakakalimutan ng lalaki sa tabi mo. At iyan mismo ang dahilan kung bakit wala sa plano ni Esmeralda na manahimik. Magaang niyang tinapik ang kanyang smartwatch. Isang safety confirmation signal ang ipinadala kay Romina Diaz. Mag-run ng full check sa flight attendant na si STA Sham na 035.
I-cross-verify ang record niya sa ilalim ng International Airline Services Alliance Guidelines. Lumipas ang 3 minuto. Banayad na nag-vibrate ang kanyang relo sa tugon. Full profile accessed, 2 reklamo mula sa customer nitong nakaraang taon. Isang internal transfer dahil sa unprofessional conduct. Walang formal discipline sa record. Bahagya lang tumango si Esmeralda. Muli, pinili ng sistema na magbulag-bulagan. Ngunit sa pagkakataong ito, determinado si Esmeralda na ipaharap sa sistema ang katotohanan. Nang lumapit si Roberto Ramos sa kanyang row, bahagyan niyang tinaas ang kanyang kamay. Hudyat na huminto ito. May tanong ako, Ginoo Ramos, sabi niya. Kalmado ang tono, ngunit bawat salita ay matalim. Parang patalim na madulas na humihiwa sa maingat na tinahi na reputasyon ng airline. Lumapit si Roberto, magalang ngunit halatang aligaga. Opo, Miss Reyes, tinitigan niya ito pantay at malinaw ang boses. Nais ko lang malaman, ayon sa opisyal na patakaran ng Stratus Air, kapag naka-pre-order ang mga premium meal at nagkaroon ng kakulangan, ano ang batayan kung sino ang pagsisilbihan? Nagatubili si Roberto, halatang nagulat sa tanong. Kadalasan po nakabase ito sa oras kung kailan inilagay ang order at kung gaano kadalas bumiyahe ang pasahero, sagot niya, palingalinga na parang naghanap ng tulong. Diamond Plus member ako, ani Esmeralda ng mahinahon. Nag-order ako 7 araw na ang nakakaraan at nakatanggap ako ng kumpirmasyon mula mismo sa inyong sistema. Nagkandara pa si Roberto, ang mga mata ay mabilis na lumipat sa pader ng cabin. Naiintindihan ko po, siguro glitch lang po sa system o minsan po kailangan ng crew na gumawa ng desisyon kaagad batay sa priority. Hindi na nag-usisa pa si Esmeralda. Magalang siyang ngumiti at ibinaling ang mukha palayo. Malinaw na ang punto niya. Nakalap na niya ang lahat ng kailangan. At ngayon, sa tahimik na atmosphere ng first class, habang iniisip ng lahat na isa lamang itong karaniwang flight, nagsusulat si Esmeralda Reyes ng isang bagong kabanata sa kasaysayan. Walang talumpati, walang kamera, mga malamig na katotohanan lang at mga hakbang na hindi matatakasan o mababawi. Hinugot niya ang kanyang telepono, ang daliri niya ay maayos na dumulas sa screen. Sa mata ng iba, parang nagpapadala lang siya ng mensahe sa kaibigan. Ngunit ang tinipin niya, mabilis at matalim, ay isang utos na magsisimula ng full-scale na investigasyon, isang hakbang na yayanig sa pundasyon mismo ng Stratus Air. Activate Internal Audit Procedure, Flight 917, Crew Data Request, Confirm. Ilang maiikling linya lang. Pero mga linyang may kapangyarihang tapusin ang mga karera, pilitin ng Board of Directors ng Stratus na magkaroon ng emergency meetings, hindi para pag-usapan ang customer service o marketing strategies, kundi para harapin ang katotohanang matagal na nilang iniiwasan. Si Romina Diaz, ang executive assistant ni Esmeralda, ay hindi basta-basta assistant. Sanay siya sa mga ganitong sandali, handa sa mga krisis sa pinakamataas na antas ng corporate security. Nang matanggap niya ang mensahe ni Esmeralda, hindi na siya nag-aksaya ng oras para magtanong kung ano ang nangyari o kung ayos lang si Esmeralda. Agad ang kanyang tugon sa klasikong Reyes Tech style, received, data retrieval in progress. Isinuksok ni Esmeralda ang kanyang telepono sa bulsa ng blazer. Walang nagbago sa ekspresyon niya, walang nakikitang reaksyon. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, nagsimula ng gumalaw ang buong network ng encrypted servers. Mga log ng pasahero, service records, kasaysayan ng mga empleyado, lahat ay kinukuha, sinusuri at ini-cross-check laban sa ilan sa mga pinaka-advanced na security standards sa mundo. Sa loob ng first-class cabin, walang ni isa ang may kaalam-alam. Patuloy pa rin ang tawanan sa likuran ni Esmeralda.
abala sina Radcliffe at Malcolm sa mainit na debate tungkol sa European digital currency habang paikot-ikot si Clayton sa kanyang pangatlong baso ng champagne. At si Maria Gonzalez, patuloy ang paglalakad sa aisle, ang kanyang maayos at profesional na ngiti ay nakapaskil, nag-aalok sa mga Ginoo kung kailangan pa nila ng iba, mainit na towel, refill ng wine, dessert recommendations. Ngunit hindi man lang niya muling tiningnan si Esmeralda. Sa isip niya, nakakahon na si Esmeralda. Hindi mahalaga. Nanatiling kalmado si Esmeralda nakatingin sa unahan, ngunit naririnig niya ang bawat detalye. Napansin niya kung paano lumawak ang ngiti ni Maria nang tanungin si Ginong Malcolm, "Nais po ba ninyong subukan ang aming signature chocolate mousse?" Pinagmasdan niya kung paano bahagyang yumuko si Maria habang nagbubuhos ng alak para kay Ginoong Radcliffe at ang bahagyang pagdampi ng mga daliri niya sa kamay ni Ginoong Clayton habang iniabot ang baso. Lahat ay maingat na pinipili, bahagi ng parehong tahimik at pamilyar na pattern, at nakita ni Esmeralda ang lahat. 12 minuto matapos ang kanyang unang mensahe, banayad na nag-vibrate ang kanyang smartwatch. Dumating ang isang encrypted na mensahe, kalakip ang isang malaking PDF at 2 internal links. Tinap ni Esmeralda ang screen at nagsimulang mag-scroll. Ang una niyang nakita ay agad na nagpatalim sa kanyang tingin. Flight Attendant Behavior Report, Rebecca Ann Gonzalez, ID STA 9035. Sa ilalim nito malinaw at mabigat ang mga findings. Mayo 2023, reklamo mula sa VIP passenger. 3 beses na mali ang pagka-serve ng meal, pattern ng pagbibigay ng pabor sa ilang pasahero. Agosto 2023, internal report ng hindi profesional na mga pahayag sa crew break room. Nobyembre 2023, humiling ang crew ng pansamantalang suspension ni Maria dahil sa asal na sumira sa reputasyon ng serbisyo. Bawat report ay may parehong ending, walang formal na disciplinary action. Dahan-dahang nag-clench ang kanang kamao ni Esmeralda, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Walang bakas ng galit sa kanyang labi, walang silakbo sa kanyang mga mata. Tanging ang malamig na kasiyahan ng pagkaalam na tama siya sa simula pa lang, at ang mapait na pagka-realize na hinayaan ng Stratus Air na mangyari ito paulit-ulit. Hindi lang masamang empleyado si Maria, isa siyang produkto ng sistemang tahimik na nagpatawad sa diskriminasyon sa loob ng maraming taon. Nagtatago sa likod ng mga salitang tulad ng operational error, system glitch o insufficient proof to act. Ang sistemang ito ang lumikha kay Maria at ngayon kailangan nitong managot. Nagpatuloy sa pag-scroll si Esmeralda at binuksan ang pangalawang kalakip na file, isang detalyadong listahan ng bawat crew member na naka-assign sa Flight 917. Kinuha niya ang 3 pangalan kasama si Maria. Lahat ay may pattern ng reklamo at flag na mga insidente. Pagkatapos, hinanap niya ang isang excerpt mula sa sariling policy manual ng Stratus Air. Anumang kilos ng diskriminasyon o biased service, kahit walang direktang verbal na kumpirmasyon kung sinusuportahan ng paulit-ulit na aksyon, ay ituturing na paglabag sa ethical standards at haharapin ayon sa International Aviation Regulations. Kumikinang ang mga mata ni Esmeralda sa ilalim ng tahimik na determinasyon. Hindi na ito usapin ng pagkain, ito ay katarungan na gumagalaw. Ngumiti si Esmeralda hindi dahil sa tagumpay kundi dahil sa tahimik na katiyakan. Sa araw na ito, ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Tinap niya ang send, ipinadala ang summary report at formal na request para sa investigasyon direkta sa CEO ng Stratus Air at kinopya ang 3 pinagkakatiwalaang legal advisors na nakatrabaho na niya sa mga nakaraang kaso ng diskriminasyon. Walang kailangang tawag sa telepono, walang press release, walang post sa social media.
Isang malinaw lang na linya, Request Internal Investigation, Flight 917 Crew, Urgent. Pagkatapos, kalmado niyang tiniklop ang kanyang telepono, pumikit at sumandal sa makinis na leather ng kanyang upuan. Tahimik pa rin ang kalangitan sa labas, ngunit sa ilalim ng mga ulap na iyon, nagsisimula na ang isang bagyo. At sa gitna nito ay si Esmeralda Reyes. Habang nagpapahinga si Esmeralda, ang mga mata kalahating nakapikit sa ilalim ng malambot na ilaw ng kabin. Sa kabilang panig ng Atlantic, isang puwersa rin ang kumikilos. Sa isang slick na opisina sa ika-42 palapag ng Reyes Tech Tower sa Manhattan, nagtatrabaho si Romina Diaz ng may matinding konsentrasyon. 29 anyos pa lang, ngunit siya na ang pinagkakatiwalaang executive assistant ni Esmeralda, nakatali ang makakapal niyang kulot sa isang mahigpit na bun, isang ritual niya kapag panahon na para mag-focus. Ang tanging ilaw sa silid ay ang liwanag mula sa malaking monitor, ang kislap ng code ay sumasalamin sa kanyang salamin. Ang mabilis at eksaktong pagtipa sa mga susi ay nagpatunog sa buong kwarto na parang tibok ng isang makinang nasa pinakamataas na bilis. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Esmeralda ang lahat. Isang simpleng mensahe na may tamang mga palatandaan ay sapat na para maintindihan ni Romina ang bigat ng sitwasyon. Sa pagitan nila, hindi sinusukat sa mga salita ang tiwala. Sinusukat ito sa presisyon. Mabilis na binuksan ni Romina ang internal analytics dashboard, kumonekta sa back-end systems ng aviation industry at sa Reyes Tech's data sharing network sa partner airlines. Nagsimulang gumulong ang mga code sa screen. Sa loob lamang ng 70 segundo, lumitaw ang unang match. Rebecca Ann Gonzalez, Senior Cabin Crew, Stratus Air, IDST Siam na 035, aktibo sa Flight Siam na 17 mula 2018. Sa ibabaw, mukhang normal ang lahat, pero alam ni Romina na hindi dapat tumigil sa surface data. Hinanap niya ang archived customer complaints na konektado kay Maria sa nakaraang 3 taon at doon nagsimulang lumitaw ang pattern. Pebrero 2022, isang first-class passenger ang hindi na-serve ng kanyang pre-ordered wine nang walang paliwanag. Setyembre 2022, 2 Asian passengers ang nagulat na huli silang na-serve kumpara sa ibang pasahero kahit na maaga silang sumakay. Marso 2023, isang Indian businesswoman ang nag-press ng call button ng 3 beses sa flight 800 at 3 at hindi pinansin. Sa bawat pagkakataon, ang case notes ay natapos sa parehong paraan. Walang sapat na ebidensya para sa disciplinary action. Kumunot ang noo ni Romina. Kabisado na niya ang mga palatandaan kung paano gumagana ang mga taong tulad ni Maria, hindi tahasang lumalabag sa mga patakaran, pero palaging nakakahanap ng paraan para isantabi ang mga sa tingin nila'y hindi karapat-dapat. Hindi sumisigaw si Maria, hindi nag-iinsulto, wala lang siyang ginagawa. At hinayaan ng sistema ito ng halos 6 na taon. Mas pinalalim pa ito ni Romina. Binuksan niya ang Reyes Tech's proprietary behavioral recognition system, isang makapangyarihang tool na kanya at ni Esmeralda mismo ang nagdevelop. Dinisenyo ito para suriin ang tono, ekspresyon ng mukha at response patterns para matukoy ang bias sa real time. Ilang sandali lang at lumabas ang resulta. Bias Interaction Index, 87.4%. Paulit-ulit na bias laban sa non-white passengers. 15 insidente sa 36 na naitalang flights. Babala, mataas ang cultural risk. Inirerekomendang agarang malalim na investigasyon. Sumikip ang mga labi ni Romina sa isang ngisi, hindi kasiyahan kundi profesional na pagkadismaya. Mabilis niyang pinagsama-sama ang lahat ng data, ini-encrypt ito at gumawa ng PDF. Inilink ito sa Reyes Tech's Secure Evidence Library. Pagkatapos, ipinasa niya ang report sa Command Level Review Inbox.
isang secure top priority channel na nakalaan sa mga critical cases na maaaring makaapekto sa mga major partner o sa brand integrity. Simple at malinaw ang kanyang mensahe. Subject: Systemic Discrimination Report. Flight 917 Crew. Action: Initiate organizational culture investigation per Esmeralda Reyes' directive. Hindi doon natapos si Romina. Inilagay din niya sa loop ang 3 senior executives ng Stratus Air kasama na si CEO Ricardo Aquino. Isang taong malapit ng nakipagtulungan sa Reyes Tech noon at alam na kapag kumilos si Esmeralda, hindi ito basta-basta bugso ng damdamin. Alam ni Aquino agad, hindi ito personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtawag sa isang sistematikong pananagutan. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumislap ang screen ni Romina sa kumpirmasyon. Investigation order issued. HR at legal team ay ipapadala sa destination airport para sa agarang pagsusuri. Salamat sa pagdala nito sa aming atensyon. Sumandal si Romina, pinagsama ang mga daliri sa likod ng kanyang ulo. Hindi siya ngumiti. Hindi pa ito ang katapusan, ito pa lang ang unang hakbang. Sa mga taon niya kay Esmeralda, nakita niya kung paano nito naungusan ang mga malalaking bangko, makapangyarihang investors at kahit mga matitigas na politiko. Pero hindi pa niya nakita si Esmeralda na basta-basta pinindot ang Audit Now button. 2:00 ng madaling araw sa New York. Balik sa flight 917, gising na gising pa rin si Esmeralda sa upuan 1A. Si Maria Gonzalez, na patuloy na nakangiti sa profesional na paraan, ay naglalakad-lakad sa cabin aisle. Walang kaalam-alam na unti-unti nang gumuguho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nanatiling malamig ang mga mata ni Esmeralda, matalim ang focus na parang bakal. Ang kanyang boses nang muling nagsalita ay kasing kalmado at matatag gaya ng dati, isang tono na pinino ng mga taon ng pagharap at pagbuwag sa mga sirang sistema. Walang kailangang drama sa kalagitnaan ng flight. Alam niyang ang lahat ng kailangang gawin ay naisaayos na. Ngayon, ang kanyang mga salita ay para lang tiyakin ang isang bagay na malapit ng malaman ng lahat, walang tatakas. Tinap niya ang call button. Isang mahinang tunog ang umalingaw-ngaw sa buong cabin. Sobrang banayad na walang nakapansin, maliban sa isang middle-aged na attendant na may payat na pangangatawan at maayos na suklay na asin at pamintang buhok. Ang kanyang name tag ay nagsasabing Roberto Ramos. Bahagyang bumagal ang kanyang mga hakbang habang papalapit sa seat 1A, may bakas ng pag-iingat sa kanyang mga mata na para bang may nagsasabi sa kanya na ang babaeng ito ay hindi karaniwang pasahero. May nais po akong itanong muli tungkol sa pre-ordered meal, sabi ni Esmeralda. Kalma at mahina ang tono niya, pero bawat salita ay may bigat ng isang taong hindi basta-basta mapapabayaan. Tumindig si Roberto ng tuwid, ang mga daliri ay bahagyang dumampi sa gilid ng serving tray. Opo ma'am, ako. Nagsimula siya, pero pinutol siya ni Esmeralda, hindi malakas pero eksakto, matalim at malinaw. Narinig ko si Miss Gonzalez na nagsabing inuuna ang ilang pasahero. Ano nga po ba ang ibig niyang sabihin doon? Napahinto si Roberto. Mabilis na naghanap ang mga mata niya sa paligid. Tila umaasang makahanap ng daan palabas sa tila inosenteng tanong. Pero alam niya ang totoo, hindi lang ito tungkol sa pagkain. Isa itong patibong sa mga salita, isang pahayag na sinadya para maalala, isang bagay na maaaring ulitin sa harap ng Internal Review Board. Naniniwala akong isang misunderstanding lang iyon, pautal-utal niyang sagot. Hindi po kami nagdidiskrimina. Isinasaalang-alang lang po namin ang mga bagay tulad ng oras ng pag-order at available na stock. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Esmeralda, ang mga mata ay kumipot, parang laser na nakatutok. Diamond Plus member ako. Nag-order ako 7 araw bago ang flight. Kinumpirma ng email
at booking reference. Sa cabin na ito, ako lang ang hindi nabigyan ng premium meal at sinabi ni Miss Gonzales na inuuna ang ilang mga guests. Kaya sabihin mo sa akin kung hindi ito diskriminasyon, ano ito? Bumukas ang bibig ni Roberto pero walang lumabas na salita. Bumagsak ang isang patak ng pawis sa kanyang sentido. Kahit malamig at presko ang hangin sa kabin, hindi niya nagawang tuluyang itanggi. Pero hindi rin siya naglakas loob na harapin ang katotohanan. Mumunting ngumiti si Esmeralda, matalas, parang talim na dumudulas sa prutas. Hindi mo na kailangang sumagot. Naiintindihan ko na. Bahagyang yumuko si Roberto, mabilis na umatras, mabilis at aligagang mga hakbang, parang isang fox na umiiwas sa spotlight matapos mai-corner. Ngunit ang hindi niya alam, hindi na kailangan ni Esmeralda ng sagot niya. Nasa kanya na ang lahat ng kailangan. Tinap niya ang kanyang smartwatch. Ang mga mata ay mabilis na sinuri ang pinakabagong update mula kay Romina. Maikli pero makapangyarihan ang mensahe, investigation order approved by Stratus Air CEO. HR and legal teams will meet the flight upon arrival. Code Redline 917. Redline 917, isang high-alert internal code para sa mga insidenteng banta sa reputasyon ng airline sa strategic level. Kabisa ni Esmeralda ang protocol. Sa sandaling ma-activate ang code na iyon, ang buong crew ay imo-monitor mula sa oras na bumaba sila sa eroplano. Lahat ng cabin camera footage mula sa flight ay isi-save at re-repasuhin ng buo. Magkakaroon ng emergency meetings pagka-landing, kasama ang HR, legal at senior management. At ang mga sangkot, masususpinde sila sa serbisyo sa loob ng 24 na oras. Bahagyang ngumiti si Esmeralda, alam na niya na lahat ay nakaset na. Parang domino na tuloy-tuloy nang bumabagsak sa perpektong pagkakasunod-sunod. Samantala sa likod ng kabin, patuloy pa rin ang banayad na pagtawa ni Maria kasama si Ginoong Radcliffe. Bawat magalang na ngiti, bawat dagdag na atensyon na ibinibigay niya sa mga lalaking puting pasahero, bawat maliit na kilos ay lalo pang nagdadagdag sa bundok ng ebidensya. Hindi alam ni Maria na ang kanyang kilos, tono ng boses at bawat galaw ay naitala ng cabin's AI-assisted cameras na salamat sa security partnerships ng Reyes Tech. May temporary access ngayon si Esmeralda, isang dagdag na safeguard para sa mga VIP passengers. Huminga ng malalim si Esmeralda, banayad na hinga, pero puno ng kahulugan. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi niya hinarap si Maria sa mismong sandali ng insulto. Hindi niya kailangan ng eksena. Kailangan niya ng mas malaki. Binuksan niya ang kanyang tablet at hinanap ang kanyang profile sa Stratus Air Partner System. Perpekto ang bawat detalye, Diamond Plus member sa loob ng 10 sunod-sunod na taon. Karaniwang 12 first-class flights bawat taon. Isa sa top 50 VIPs na inimbitahan nung nakaraang taon upang magbigay ng direktang feedback sa kalidad ng serbisyo. Tinukoy niya ang lahat, pinagsama-sama ang isang kumpleto at bulletproof na record. Walang emosyon, walang puwang para sa interpretasyon, wala nang puwang para sa pagtanggi, hindi para sa sariling pride ang laban ni Esmeralda. Alam niyang kung hahayaan niyang hindi ito maaksiyunan, si Maria at ang mga tulad niya ay patuloy na mamamayagpag ng walang humahadlang. At ang mga kababaihan tulad ni Esmeralda, mga babae, tagapagtatag, mga trailblazer, ay patuloy na mapapabayaan at hindi bibigyang pansin. Hindi niya papayagan iyon, hindi habang nakaupo siya sa seat 1A, isang upuang pinaghirapan niya sa pamamagitan ng walang humpay na trabaho, di mabilang na pagtanggi at isang buhay na puno ng patunay ng kanyang kakayahan. Bahagyang gumalaw ang eroplano nang inanunsiyo ng kapitan ang pagbaba sa Geneva. Dumaan si Maria sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay bahagyang dumaplis kay Esmeralda, malamig pa rin, walang pakialam, na para bang hindi siya umiiral.
Ang parehong tahimik na pangmamaliit na masyado ng pamilyar kay Esmeralda sa kanyang paglalakbay. Pero sa pagkakataong ito, malapit nang mabasag ang katahimikan na iyon. Umingal ang gulong ng eroplano sa runway, isang matalim na tunog na bumasag sa katahimikan ng cabin. Para sa ibang pasahero, isa lang itong karaniwang landing. Pero para kay Esmeralda, iyon ay ang tunog ng isang sistemang unti-unting bumubukas. Binuksan na niya ng tuluyan ang kanyang mga mata. Bahagyang iniangat ang ulo, parang sinusukat ang paligid. Pero ang totoo, nakikinig siya. Nakikinig sa mga maliit na senyales na alam lang ng mga veterano sa billion-dollar negotiations, ang paggiling ng mga gulong sa ilalim. Ang mahinang buntong hininga ng mga pasaherong naglabas ng hiningang pinigil. Ang mabilis at aligagang mga hakbang ng crew na tila naghahanda para sa isang bagay na hindi pa nila nakikita pero paparating na. Hindi nagmadali si Esmeralda na tanggalin ang kanyang seatbelt. 2 beses na mabilis na nag-vibrate ang kanyang smartwatch. Kumpirmasyon na ang bawat bahagi ng plano ay bumagsak sa tamang lugar. Natapos na ni Romina ang huling data dump, isang komprehensibong behavioral analysis report kumpleto sa cabin footage na nagpapakita ng lantad na pagpabor ni Maria, mga timestamp discrepancies sa serbisyo, at maging ang mga clip na palihim na kinunan ng mga pasahero na nagpapakita kung paano tinanggihan ni Maria ang pre-ordered meal ni Esmeralda. Ang huling mensahe ay ipinadala ilang minuto bago lumapag ang eroplano. Isang malinaw at tiyak na utos, i-transfer file to Service Ethics Board, execute at priority level. Code Geneva 1A. Habang dumudulas sa runway ang eroplano at huminto ng maayos, tahimik na tinanggal ni Esmeralda ang kanyang seatbelt. Walang pagmamadali, walang nakikitang emosyon. Tumayo siya ng maayos, inayos ang kanyang blazer, at isinuot ang kanyang leather bag sa kaliwang balikat. Ang bawat hakbang niya patungo sa aisle ay steady at kontrolado. Sa likod niya, ang ibang mga pasahero ay abala pa rin sa pagkuha ng kanilang mga gamit. Nag-uusap-usap, abala sa sarili nilang mundo. Ngunit sa pintuan ng eroplano, 2 tao ang naghihintay, parehong nakasuot ng dark suit, mahigpit ang mga ekspresyon. Isa sa kanila ay si Brandon Ellis, ang European Regional CEO ng Stratus Air. Ang isa ay isang maliit na babae na matalas ang mga mata. Ang kanyang badge ay nagsasabing Legal Affairs, Geneva Division. Pareho silang bahagyang yumuko habang bumababa si Esmeralda sa eroplano. Welcome, Miss Reyes. Lubos po kaming humihingi ng paumanhin. Hindi tumigil sa paglalakad si Esmeralda. Bahagya lang siyang tumingin sa kanila at sinabi, malinaw at sapat para marinig ng mga nasa paligid. Hindi na kailangan ng paghingi ng paumanhin. Nagsisimula pa lang tayo. Nagpatuloy siya sa paglakad. Walang handshake, walang dagdag na salita, walang paglingon. Sa likod niya, dahan-dahang nagtayuan ng tuwid sina Brandon at ang legal officer. Ang mga ekspresyon nila ay unti-unting nagbago mula sa formal na paggalang patungo sa malalim na pag-aalala. Nabasa na nila ang report. Alam nila ng eksakto kung ano ang naghihintay sa likod ng makintab na business as usual na welcome. At nauunawaan nila, hindi ito simpleng pagkakamali sa serbisyo. Isa itong struktural na problema, isang malalim na cultural flaw. At ngayon oras na para pagbayaran ito. Sa likod ng eroplano, nagsimulang bumaba ang cabin crew tulad ng nakasanayan sa likurang pinto. Kasama nilang naglakad si Maria Gonzalez, tuwid ang tindig, maayos ang mukha. Naniniwala pa rin siya na ayos ang lahat, na sa ilang sandali ay nasa hotel suite na siya, umiinom ng paborito niyang martini. Marahil nagtatawanan kasama ang mga kaibigan tungkol sa tinatawag na mahirap na pasahero sa Flight 917. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Sa dulo ng jet bridge, 3 tao na nakaitim na suit, mga miyembro ng HR at Crisis Coordination Team,
Ang naghihintay, walang ekspresyon ang mga mukha. Nang lumapit si Maria, isa sa kanila ang nagtaas ng tablet at kumislap ang screen na may bold na mensahe, Flight 917 crew, please proceed to the emergency meeting room. Sa isang iglap, nanigas ang mukha ni Maria. Nagpalingalinga ang kanyang mga mata, naghahanap ng paliwanag ng isang taong maaaring magpaliwanag kung ano ang nangyayari. Ngunit si Roberto Ramos na naglalakad sa likuran niya ay tumingin sa kanya ng saglit. Mahigpit ang mukha, matatag ang mga mata. Walang nagsalita, wala nang nakangiti, nagsimula na ang pagyanig. At si Maria Gonzalez ay nasa mismong epicenter nito. Samantala, patuloy na naglakad si Esmeralda ng kalmado sa Geneva Airport VIP lobby kung saan naghihintay ang isang team ng staff para ihatid siya sa kanyang hotel para sa conference. Mahinang nag-buzz ang kanyang telepono, isa pang mensahe mula kay Romina. Nagsimula na silang mangolekta ng mga pahayag. Suspended na si Gonzales. Naka-schedule ang board review bukas ng umaga. Hindi agad sumagot si Esmeralda. Sumakay siya sa slick na itim na limousine na naghihintay sa labas. Nang sumara ang pinto, tuluyan nang nahiwalay siya sa ingay sa labas. Sumandal siya sa battery leather seat. Matatag at walang kurap ang mga mata. Alam niya na ang araw na ito ay hindi lang tungkol sa kanyang sariling karanasan. Isa itong makasaysayang sandali. Isang walang salitang deklarasyon na mas makapangyarihan kaysa sa anumang press conference o viral post. Hindi ito reaksyon, isa itong pagbagsak ng hustisya. At habang dahan-dahang umaalis ang limousine mula sa airport sa loob ng Geneva headquarters ng Stratus Air, isang alon ng red-flagged emails ang nag-flash sa mga screen ng mga executive. Urgent incident. Flight 917, immediate board review required. Sa loob ng 30 minuto na ipatawag ang isang emergency meeting, lahat ng regional executive, legal advisor, customer service director at ang head ng cabin crew division ay pinatawag. Naka-attach sa meeting notice ang isang simpleng ngunit nakakakilabot na tala, Complainant Esmeralda Reyes, CEO, Reyes Tech. Nang lumitaw ang pangalang yun, biglang bumigat ang atmosphere sa boardroom. Mabigat, intense. Esmeralda Reyes, hindi lang basta VIP, hindi lang isa pang CEO, isa siyang global leader sa pagsusulong ng digital equity at fairness sa mga high-end industries. Minsang inilista ng Time bilang isa sa top 100 tao na nagbabago sa corporate culture sa ika-21 siglo. At ngayon, siya ang nasa gitna ng isang krisis na nag-ugat mismo sa Seat 1A, isang krisis na hinayaan ng sariling sistema ng airline na umusbong. Sa harap ng boardroom table, nakaupo si Ricardo Aquino, CEO ng Stratus Air, isang lalaking kilala sa kanyang forward-thinking at dedikasyon sa reforma. Sa harap niya ay isang makapal na 23 pahina na printout na may pamagat, Behavioral Discrimination Report, Flight Siyam na 117, Emergency Review, Global Service Ethics Violation. Lahat ng mata ay lumingon sa main screen habang kumonekta ang video link sa New York. Lumitaw si Romina Diaz, ang mukha ay pinapaliwanagan ng liwanag ng kanyang monitor, matalim at kontrolado ang ekspresyon. Hindi siya nag-aksaya ng kahit isang segundo. Magiging maikli ako, panimula ni Romina, nakatingin ng diretso sa kamera. Pantay ang tono, ngunit punong-puno ng bigat ng hindi maikakailang katotohanan. Hindi kami narito para humingi ng paumanhin. Wala pong silbi ang mga walang laman na salita sa Reyes Tech. Kailangan namin ng aksyon, kailangan namin ng kumpirmasyon na ang inyong sistema ay hindi na magtitiis ng banayad, nakatagong diskriminasyon, walang dahilan, walang pag-iwas sa pananagutan. Huminto si Romina sandali, sinuri ang mga tensyong mukha sa silid. Pagkatapos, walang salita, ipinalabas niya sa malaking screen ang isang video.
Isang clip mula sa cabin camera na nagpapakita kay Maria Gonzales, hawak ang tray, nagsasalita kay Esmeralda sa ngayoy kilalang dismissive na tono. Maybe it didn't register in the system. Happens all the time. Ang kasunod na slide ay isang table na ikinumpara ang service response times ng mga first-class passengers. Mga puting pasahero, average response, 42 segundo. Esmeralda Reyes, 6 minutos, 11 segundos. Passenger meal, service request na tinanggihan ng walang paliwanag. Isang veteranong service advisor na nakaupo sa mesa ang kumunot ang noo, lumapit kay Aquino. Hindi natin ito maitago. Hindi natin itatago, matatag na sabi ni Aquino. Hindi dahil sa bigat ng pangalan ni Esmeralda Reyes, kundi dahil naunawaan niya, hindi na ito isang insidente lang. Ang dating ipinagmamalaking reputasyon ng airline para sa world-class na serbisyo ay tuluyang nabuksan para ipakita ang isang mas madilim na katotohanan. Isang katotohanan kung saan ang elite service ay tahimik na nire-redefine hindi batay sa tagumpay o loyalty, kundi sa lahi, kasarian at mga lumang stereotype. At ang babaeng nasa seat 1A ang nagbunyag ng fault line na iyon ng may sukdulang presisyon. Nang matapos ang kanyang presentasyon, tumayo si Aquino at inilapag ang palad sa mesa. Simula ngayon, suspendido ang lahat ng miyembro ng Flight Siam, naraan at 17 crew. Palalawakin natin ang investigasyon upang repasuhin ang bawat flight na pinasukan ni Rebecca Gonzales sa nakalipas na 24 na buwan. Tumingin siya sa paligid, sinusuyod ang bawat executive sa mata. Maglalabas tayo ng isang formal, pampublikong paghingi ng tawad kay Ms. Reyes. At higit pa roon, nais ko siyang imbitahan bilang cultural advisor upang tulungan tayong baguhin ang buong crew training system natin. Bahagyang tinaas ng isang regional director ang kilay, may halong pagdududa. Ibig mong sabihin, gusto mong siya ang mag-rewrite ng ating policies? Walang alinlangang sumagot si Aquino. Hindi gusto, kailangan. Hindi ito mapag-uusapan. Isang walang presidenteng desisyon, ngunit sa sandaling iyon, walang naglakas loob na tutulan. Alam nilang kung hindi sila kikilos ngayon, ang pangalan ng Stratus Air ay permanenteng masasalawla. Ang reputasyon ay kasinlabot ng silk pillows sa kanilang luxury cabins. Sa Geneva, tahimik na nakaupo si Esmeralda sa kanyang hotel room na tanaw ang malalim na bughaw na tubig ng Lake Leman. Isang tasa ng herbal tea ang banayad na umuusok sa tabi niya at ang kanyang mga mata ay binabasa ang bagong email na kararating lang. Lubos kaming humihingi ng paumanhin sa mga nangyaring insidente. Isinasagawa na ang isang buong investigasyon. Ikinararangal naming imbitahan ka na maging bahagi ng aming cultural na reform advisory team. Hindi lamang ito pagkilala sa iyong pamumuno, kundi isang responsibilidad na naniniwala kaming ikaw lang ang makakaganap. Ricardo Aquino, CEO, Stratus Air. Hindi ngumiti si Esmeralda. Mahinahon niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa kahoy na mesa, tatlong matalim, tiyak na tapik. Nakatingin pa rin ang kanyang mga mata sa tahimik na tubig ng lawa. Katahimikan. Ngunit sa katahimikan na iyon, nauunawaan niya ang katotohanan. Ang lindol na pinasimulan niya, gamit lamang ang isang cold sandwich, ay nagpilit na ngayon sa isang buong industriya na harapin ang sariling refleksyon. Samantala, sa airport, bumaba ang Flight Siam na raan at 17 crew mula sa eroplano na may karaniwang post-flight na katahimikan, nag-iinat at banayad na nag-uusap. Naglakad si Maria Gonzales sa unahan. Maayos ang tindig, rhythmical ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig. Nakaayos pa rin ng perpekto ang kanyang blonding buhok at ang kanyang ngiti ay praktisado at mahigpit. Isang maskarang matagal na niyang suot, mahirap nang tukuyin kung saan nagtatapos ang maskara at nagsisimula ang totoong tao. Para kay Maria, isa lamang itong normal na biyahe,
Isa lang na naman itong pasaherong maarte na nagreklamo sa pagkain, isang istorbo, wala nang iba. Si Esmeralda Reyes, sobrang sensitibo, naiinis sa isang tray ng sandwich. Walang dapat pag-aksayahan ng pag-iisip. Ngunit habang dumaan ang crew sa service door, naglaho ang mga ngiti. Wala nang mainit na bati, wala nang masayang welcome back. Sa halip, isang seryosong hanay ng mga tao ang naghihintay. 3 lalaki na nakaitim na suit mula sa internal security. 2 senior HR officials na nakauniforme, may pulang tag sa dibdib. Marka na sila'y miyembro ng Emergency Investigation Unit. Isang abogado, mahigpit na hawak ang isang iPad at makapal na folder na may tatak, Confidential, Ethics Review. Naging mabigat ang hangin, ang maliwanag na ilaw ng airport ay nagpapatingkad sa mga refleksyon sa marmol na sahig. Hindi na ito mukhang pagdating mula sa biyahe, parang pagpasok sa isang courtroom. Lumapit si Karen Dufresne, Head of Global Service Culture. Mababa ang kanyang boses, eksakto at matalim na parang salamin. Flight 917 crew, mangyari pong dumiretso agad sa Emergency Interview Room 2. Ito po ay mandatory review sa ilalim ng Article 6.3 ng Global Service Ethics Code. Isang lalaking attendant sa likod ni Maria ang bahagyang tumingin sa kanya, kita ang pagkalito sa mukha. Bubuksan na sana ni Maria ang kanyang bibig para magtanong anong nangyayari. Pero ang matalim na titig ni Karen ang nagpahinto sa kanya. Handa na ang listahan, nakalock na ang mga file. Sa sandaling iyon, hindi na sila crew na umuuwi matapos ang shift. Mga individual na sila ngayon na iniimbestigahan para sa seryosong paglabag sa ethics. Dinala sila sa makitid na hallway, pinaghiwa-hiwalay sa mga individual rooms. Walang telepono, walang assistant. Bawat silid ay may kamera, isang senior investigator at isang legal observer. Umupo si Maria, tuwid ang likod, pilit na nagpapakita ng tapang. Ngunit sa kaibuturan niya, nagsimulang kumunot ang isang matinding buhol ng kaba. Sa kabila ng mesa, binuksan ng investigator na may seryosong mukha ang makapal na file nang hindi tumitingin sa kanya. Ms. Gonzales, magtatanong kami sa iyo ng serye ng mga katanungan kaugnay ng iyong asal sa flight sham na 117, kasama ang pagsusuri ng iyong service record sa nakalipas na 2 taon. Ang session na ito ay nire-record. Mangyaring tandaan, anumang paglabag na makumpirma sa prosesong ito ay maaaring humantong sa agarang termination. Bahagyang napahinto ang hinga ni Maria, halos hindi halata, ngunit sapat na upang ibunyag ang kanyang totoong nararamdaman sa loob. At sa ganoong paraan, nagsimula ang pagbagsak ng hustisya. Napalunok si Maria, tuyo at mahigpit ang lalamunan. Pinanood niya habang kalmadong ini-unlock ng investigator ang tablet sa harap niya. Isang video ang nagplay, isang eksena na ngayon nakaukit na sa kanyang alaala. Si Maria, nakatayo sa aisle, hawak ang tray, nagsasabing may pagka-dismissive kay Esmeralda Reyes. Maybe it didn't go into the system. Happens all the time. Sa screen, hindi galit ang mukha ni Esmeralda. Kalmado ito sa paraang nakakagambala. Naalala mo ba ang insidenteng ito? Tanong ng investigator. At ako, pautal-utal ang boses ni Maria. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit 5 pang pasahero ang nakatanggap ng kanilang pre-ordered meals, ngunit ang guest sa seat 1A ay hindi? Tanong muli. Sa tingin ko, baka may system error, nauutal na sagot ni Maria. Sinigundahan siya ng investigator, matatag ang mga mata. Sinuri namin. Kinumpirma ng system na na-order ang pagkain 7 araw bago ang flight at muling na-verify pag-boarding. May gusto ka pa bang idagdag? Gumalaw ang mga labi ni Maria, ngunit walang lumabas na salita. Kumislot ang kaba sa kanyang mga mata, unti-unting gumuho ang kanyang kumpiyansa. Sa unang pagkakataon, nakaharap siya sa isang bagay na hindi niya inakalang tatama sa kanya. Totoong mga konsekwensya. Ang bawat beses na binabaliwala niya ang isang tao, bawat maliit na pagtanggi, bawat maiksing sagot, lahat iyon ay naitala.
Hindi lang sa mga written reports, kundi sa kilos ng katawan sa mga kamera at sa katahimikan ng mga taong matagal ng pagod sa pagtitiis ng walang imik. At sa pagkakataong ito, ang pasahero sa seat 1A ay hindi na nahimik. Samantala, sa Stratos Air Headquarters sa Geneva, mag-isa si Ricardo Aquino sa conference room. 3 bagong report ang nakalatag sa mesa sa harap niya, bawat isa ay may tatak at pirma ng Preliminary Investigation Team. Malinaw ang mga pamagat, Rebecca Gonzalez, rekomendasyon para sa walang takdang suspensyon, systemic bias, panukala para sa komprehensibong reforma sa training. Opisyal na nominasyon, Esmeralda Reyes, Independent Diversity at Service Culture Advisor. Hindi na kailangang basahin pa ni Aquino ulit. Alam niya ang ibig sabihin ng mga ito. Nagsimula na ang isang bagong yugto sa Stratos, hindi dahil sa viral outrage, hindi dahil sa media frenzy, kundi dahil sa isang babaeng bumaba mula sa eroplano, mula sa seat sa A, na may tahimik na paninindigan ng isang taong alam na ang hustisya ay pinakamatunog kapag kalmado. Kinahapunan ding iyon, isang internal memo ang ipinadala sa lahat ng empleyado ng Stratos Air sa buong mundo. Ang subject line ay bold, marked urgent, immediate suspension of employee Maria Gonzalez. Launch of Comprehensive Service Training Reform. Personal na pinirmahan ito ni CEO Ricardo Aquino at may kasamang pambihirang tapat na pahayag. Kinilala namin na may mga banayad na diskriminasyon na hindi napansin at hindi na aksyonan sa aming organisasyon. Ngayon buong pananagutan ang tinatanggap ng Stratos Air at higit sa lahat nangangako kami ng tunay na pagbabago. Balik sa HR office, maputla at tulala si Maria, mahigpit na hawak ang report folder na nanginginig ang mga kamay. Unti-unting lumulubog sa kanya ang bigat ng sitwasyon, hindi lang ang suspension, kundi ang pagka-realize na ang mga dating tinitingnan lang niyang normal na banter at kaswal na pag-uugali sa trabaho ay ngayon ay naging matibay na ebidensya. Noon ang mga linyang ito ay parang mga simpleng mensahe lang na dumadaan sa inbox na walang pumapansin. Ngunit ngayon, sa mata ng legal at cultural ethics, ito ay hindi na matatawarang ebidensya ng isang sistemang puno ng diskriminasyon. Isang sistemang hindi lumalago sa hayagang insulto, kundi sa malamig na balikat, dismissive na tono at tahimik na exclusion. At hindi lang si Maria ang sangkot. 2 pang crew members, kabilang si Roberto Ramos na umiiwas sa mga tanong ni Esmeralda, ay kasalukuyan ng iniimbestigahan. Ang kanilang mga nakaraang flights, mga tahimik na reklamo ng mga pasaherong hindi pinansin, ang mga na-miss na call button requests, lahat ay muling sinusuri. Ngunit ang alon ay lumalawak na lagpas pa sa airline. Sa loob lamang ng 24 na oras, nagsimula na ang media storm. The New York Times, CEO faces discrimination at 35,000 feet. Power no longer silent. The Guardian, one denied meal, exposes the dark side of luxury air service. Forbes, Esmeralda Reyes, from passenger to pioneer of global service reform. Isang 3 pahinang feature sa social equity section ng The Washington Post ang nagpakita ng clip ng kalmado ngunit matalim na mga salita ni Esmeralda mula sa cabin. I understand now. Ibinahagi ang video ng milyon-milyong beses. Hindi ito isang naglalagablab na akusasyon. Hindi ito paghihiganti. Isa itong simpleng, tahimik na linya na nagsabing, nakita ko na ang lahat at hindi ko hahayaang mangyari ito muli. Hindi nagtagal, isang kilusan ang isinilang online, Isil Sit 1A. Libu-libong kwento ang bumaha, mga taong ibinabahagi ang sarili nilang karanasan ng pagiging isinasantabi, hindi pinapansin at tinatrato na parang invisible dahil sa kanilang kulay ng balat, kasarian o pinagmulan. Bawat post ay nagtapos sa iisang mensahe. Hindi ako nangungusap sa upuan 1A, pero ako ay may karapatan sa paggalang.
Bumahan ng mahigit 9,000 emails ang New York office ng Stratus Air na humihiling ng reforma. Tumanggap ng formal na sulat ang External Relations Team sa London mula sa 3 pangunahing investors na humihiling ng agarang diversity at inclusion seminar. At personal na tinawagan si Ricardo Aquino ng US Secretary of Transportation humihiling ng full report tungkol sa kalagayan ng service culture sa luxury airline sector. Hindi na kinailangang lumabas sa telebisyon ni Esmeralda. Hindi niya kailangang lumaban para sa airtime o pilit na iparinig ang kanyang tinig. Nagsalita na ng sapat ang kanyang mga ginawa. Sa isang tahimik na conference room sa kanyang hotel sa Geneva, nakaupo siya kasama hindi ang mga mamamahayag, kundi 3 kabataang babae, mga babaeng nagtatrabaho sa service industries, na minsang naisantabi, na-dismiss at pinaramdam na wala sila sa lugar. Mga babaeng minsang naniwalang hindi sila maaaring magsalita. Gusto naming matutong magsalita tulad mo, sabi ng isa sa kanila, may halong pag-aalinlangan. Umiling si Esmeralda, matatag ang tingin, matibay ang ekspresyon. Hindi ako nagsasalita gamit ang mga salita, sagot niya. Hinahayaan kong ang sistema ang magbunyag sa sarili nito. At sinisigurado kong sa pagkakataong ito, hindi ito makakalingon palayo. Sa labas ng bintana, nanatiling kalmado at parang salamin ang Lake Leman. Ngunit sa ilalim ng tahimik na ibabaw nito, gumagalaw ang tubig tulad ng mga pagbabagong nagsimula na mula sa Seat 1A sa isang flight na hindi kailanman makakalimutan ni Maria Gonzalez. Hindi kailanman kinailangan ni Esmeralda na itaas ang kanyang boses. Hindi niya nawala ang kanyang composure. Hindi siya nakiusap para mapakinggan. Dahil alam niya ang isang bagay na hindi naiintindihan ng marami. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sumisigaw. Kumilos ito sa eksaktong tamang sandali. At sa pagkakataong ito, dumating ang sandaling iyon sa anyo ng isang malamig na sandwich, isang malamig na tingin at isang tinanggihang pagkain. Hindi dahil wala ang pagkain, kundi dahil sa flight attendant. Ang babaeng nasa Seat 1A ay hindi akmang bigyan. Hindi nagwala si Esmeralda. Hindi siya gumawa ng eksena kahit marami ang magsasabing iyon ang tamang paraan ng pagpoprotesta. Sa halip, tahimik siyang tumango, nagsabi ng pinakatahimik na mga salita, I understand now. At ang katahimikan at hindi matinag na kontrol na iyon ang nag-alis sa maskara ng buong sistema, isang sistemang hindi talaga dinisenyo para maglingkod ng patas, kundi para tahimik na itaboy ang mga mukhang hindi bagay. Ang mga biro, tulad ng mga pasahero na parang mga CEO ang kilos na minsang binubulong sa mga break room ay nasa mga pahayagan na ngayon. Ang service data na dati ibinabalewala lang ay ngayon ay pinupunit at sinusuri sa mga boardroom. Ang mga naitago ng emails ay naging matibay na ebidensya at lahat ito ay inungkat ng isang taong hindi kailanman kinailangang itaas ang boses. 3 araw pagkatapos ng insidente, nagsagawa ang Stratus Air ng makasaysayang press conference sa Geneva, dinaluhan ng mga global media outlets. Sa unang pagkakataon, nagimbita sila ng tagapagsalita na hindi bahagi ng kanilang leadership team, si Esmeralda Reyes. Lumakad siya sa entablado, suot ang isang ivory white na suit. Walang flashy na logo, walang designer statement, isang simpleng itim na bird-shaped pin lang sa kanyang kwelyo, simbolo ng bagong Seat 1A coalition na kanyang itinatag kasama ng iba pang mga babaeng leader upang ipaglaban ang patas na serbisyo sa luxury industries. Walang teleprompter, walang polished na PR team sa likod niya. Maayos niyang itinaas ang mikropono at nagsalita. Matatag ang boses at tumatagos. Bawat salita ay bumagsak na parang tahimik na kulog. Hindi ako narito para magpahayag ng galit, panimula niya. Hindi ako narito para gumanap bilang karaniwang biktima. Narito ako dahil may mga tao nasa Seat 34F, nasa tabi ng mga banyo, na hindi pinapansin, na isinantabi
o tinatratong walang respeto dahil lamang sa kulay ng kanilang balat, sa kanilang accent, o dahil hindi nila alam kung anong wine ang dapat orderin mula sa menu. Itinapat niya ang tingin sa mga kinatawan ng Stratus, pero hindi siya nagturo ng daliri. Hindi niya kailangan. Nakalatag na ang katotohanan. Hindi ako humihingi ng pagkain, nagpatuloy siya. Humihingi ako ng isang sistema na tumatangging i-exclude ang mga tao dahil lang hindi sila mukhang karaniwang pasahero sa Seat 1A. Pinag-usapan niya si Maria Gonzales kahit hindi niya binanggit ang pangalan. Binanggit niya kung paano kabisado ng mga attendants ang pangalan ng 3 puting lalaking pasahero habang siya ay tinatawag lang bilang the guest. Inilahad niya kung ano ang pakiramdam na makita ngunit hindi kailanman tunay na kilalanin. At pagkatapos huminto siya, bahagyang nag-shift ang ilaw mula sa malamig na puti patungo sa malambot, mainit na glow. Sa isang sandali, nanatiling tahimik ang buong silid. Wala nang kailangang sabihin. Ang sumunod ay isang serye ng mabilis at malawak na reforma sa Stratus Air. 100% ng flight attendants ay kinakailangang sumailalim sa mandatory training sa unconscious bias at equitable service. Isang direct feedback channel ang itinayo para sa VIP passengers na may rapid response team para sa mga urgent concerns. Formal na inimbitahan si Esmeralda Reyes na maging strategic advisor para sa Redefining Luxury, isang global initiative na nakatuon sa fairness at inclusivity sa luxury services. Si Maria Gonzales, na minsang tiningnan bilang modelo ng polished na serbisyo, ay naging mukha na ngayon ng kung ano ang nangyayari kapag ang isang sistema ay umaasa sa tahimik na diskriminasyon, hanggang may isang taong tumangging hayaan itong manatiling hindi napapansin. Inilarawan ng headline ng Bloomberg kinabukasan ang pagbabago ng perpekto. She never raised her voice. How a CEO changed the airline industry with a single look. At sa ilalim nito ang subheading, at sa isang simpleng pangungusap, nakaintindi na ako. Kinagabihan, tinanggihan ni Esmeralda ang lahat ng interview requests. CNN, BBC at lahat ng major networks ay tumawag. Tinanggihan niya silang lahat dahil alam niya lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na hindi sa pamamagitan niya kundi sa pamamagitan ng sistemang ngayoy lantad na ang tunay na anyo. Nakatayo sa balcony ng kanyang hotel room, nakatingin si Esmeralda sa tahimik na tubig ng Lake Leman. Lumabas ang isang batang assistant, tahimik, handang mag-ulat tungkol sa pagbaha ng positibong feedback mula sa mga shareholders ng Stratus. Ngunit mahinahon na tinaas ni Esmeralda ang kanyang kamay, pinahinto ito sa kalagitnaan ng pagsasalita. Hindi ko kailangan ng feedback, sabi niya, mahina, ngunit hindi matinag ang boses. Ang kailangan ko lang ay ang sistema na hindi na kailanman makakatulog muli at para sa kanya iyon ang tunay na tagumpay. Samantala, isang internal memo ang kumalat sa inboxes ng 22,000 empleyado ng Stratus sa buong mundo. Ang subject, Immediate Suspension of Employee Maria Gonzales, Initiation of Comprehensive Service Training Reform. May personal na pirma ni CEO Ricardo Aquino at isang bihira at tahasang pahayag. Kinilala namin na may mga banayad na diskriminasyon na hindi napapansin sa aming sistema. Ngayon, buong pananagutan ang tinatanggap ng Stratus Air at higit sa lahat, nangangako kami ng pangmatagalang pagbabago. Sa HR office ng Stratus sa Geneva, nakaupo si Maria Gonzales nang hindi gumagalaw, nakayuko ang ulo, mahigpit na hawak ang kanyang personal report. Maputla ang kanyang mukha, hindi dahil sa opisyal na suspensyon, kundi dahil sa wakas na pagtanto na niya ang mas malalim na katotohanan. Ang lahat ng minsan niyang binansagang normal ay ngayon ay ebidensya. Mas masahol pa, maingat itong naitala,
Ang mga email na dati ay tila inosenteng tsismisan sa opisina ay ngayon nasa ilalim ng matalim na pagsusuri ng language monitoring system. Poor passengers act like their CEOs. Discriminated people always need something. I just breeze through their requests to get it over with. Met a famous people wanna be today. Bread and water's enough. Noon, ang mga linyang ito ay dumadaan lang sa inboxes na parang ordinaryong usapan. Ngunit ngayon, sa mata ng batas at kultura, ito'y hindi maikakailang patunay ng covert discrimination. Isang tahimik na sistemang nananatili sa eksklusyon kung saan ang sandata ay hindi hayagang panlalait kundi malamig na pagwawalang bahala at kawalan ng respeto. At hindi lang si Maria ang sangkot. Dalawa pang crew members, kabilang si Roberto Ramos, ang attendant na umiiwas sa mga matalim na tanong ni Esmeralda, ay isinailalim din sa masusing pagrepaso. Bawat nakaraang flight, bawat hindi pinansing call button, bawat tahimik na reklamo ng mga minority passengers, lahat ay muling sinisiyasat. Ngunit ang epekto nito ay laganap na lampas pa sa opisina ng airline. Wala pang 24 na oras matapos ang insidente, nagliliyab na ang global media. The New York Times, CEO faces discrimination mid-flight. Power now speaks for itself. The Guardian, one denied meal unmasks the luxury service industry. Forbes, Esmeralda Reyes, from passenger to pioneer of global reform, isang makapangyarihang tatlong pahinang feature sa social equality section ng The Washington Post ang nagpakita ng ngayoy viral na clip ni Esmeralda sa kanyang upuan, nagsasalita ng isang linya lang, "I understand now." Hindi ito isang akusasyon, hindi ito galit na pagsabog, isa itong simpleng tahimik na pahayag, isang nagsasabing, "Nakita ko na ito noon at hindi ko hahayaang mangyari muli." Hindi nagtagal, isang hashtag ang nagsimulang mag-trend sa social media, Take Your Seat 1A. Libu-libong tao ang nagbahagi ng sariling kwento, mga sandaling sila'y naisantabi, hindi pinansin o tinrato na parang invisible dahil sa kanilang kulay ng balat, kasarian o pinagmulan. Bawat post ay nagtapos sa parehong makapangyarihang pangungusap, "Because I don't sit in seat 1A, but I deserve respect." Bumaha ng higit sa 9,000 emails sa New York office ng Stratus mula sa mga customer na humihiling ng malalim na cultural reform. Ang External Relations Team sa London ay tumanggap ng formal na sulat mula sa 3 pangunahing investors na humihiling ng diversity training seminars. At personal na tinawagan si CEO Ricardo Aquino ng US Secretary of Transportation, humihiling ng full audit ng corporate culture sa luxury aviation. Hindi kailanman kinailangang lumabas ni Esmeralda sa anumang press conference. Hindi niya kailangang lumaban para sa airtime o maghanap ng spotlight. Nagsalita na ang kanyang mga aksyon. Balik sa kanyang hotel na tanaw ang Lake Geneva, nakaupo siya sa isang maliit na private conference room, hindi kasama ang mga mamamahayag, kundi 3 kabataang babaeng nagtatrabaho sa service roles. Mga babaeng tulad niya noon ay sinabihang manahimik, huwag gumawa ng ingay at sumabay na lang sa agos. "Gusto naming matutong magsalita tulad mo," sabi ng isa sa kanila, kumikislap ang mga mata sa tahimik na pag-asa. Maingat na umiling si Esmeralda, matatag ang ekspresyon. "Hindi ako nagsasalita gamit ang mga salita," sagot niya. "Hinahayaan kong ipakita ng sistema ang sarili nitong katotohanan. At sinisigurado kong sa pagkakataong ito, hindi na ito makakalingon palayo." Sa labas ng bintana, nanatiling payapa at tahimik ang Lake Leman. Ngunit sa ilalim nito, ang mga agos ay gumagalaw ng walang humpay, tulad ng pagbabagong sinimulan ni Esmeralda mula sa seat 1A sa isang flight na hinding-hindi makakalimutan ni Maria Gonzalez. Nang opisyal na inanunsyo ng Stratus Air ang Reform First Class Culture Program,
Isang komprehensibong pagsasaayos ng mga pamantayan ng serbisyo at mandatory equity training para sa bawat crew member. Wala na si Esmeralda sa Geneva, tahimik siyang bumalik sa US. Ilang araw bago iyon, walang kasiyahan, walang closing statements, walang palakpakan. Hindi niya kailanman kinailangan ng mga iyon, hindi niya kailanman kinailangan ng headlines para patunayan ang kanyang presensya. Ang iniwan niya ay hindi isang kumikislap na feature o isang PR win, kundi isang bagong pamantayan. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang itaas ang boses. Kailangan lang nitong kumilos sa tamang oras. Isang sandali lang, ang pagpindot sa call button, ang pagtatanong tungkol sa nawawalang pagkain, ang pagpapadala ng isang tiyak na mensahe, ang nagtulak sa isang buong sistema na tumigil, mag-reassess at magtayo muli. Ang iba ay maaring nagsabi na ito ay sobrang sensitibo o overreacting, ngunit sa huli, ito ang naging spark para sa isang tahimik na revolusyon sa luxury service industry. At simula noong araw na iyon, kapag may pasahero, CEO man, artist, aktivista, o isang single mom na unang beses lumilipad sa first class, sumakay ng eroplano, hindi na sila makikitang outsider sa isang espasyo na hindi ginawa para sa kanila. Dahil mula ngayon, walang makakaalam kung sino ang nakaupo sa seat 1A. Maaari itong maging isang tech mogul, isang global investor, o isang taong sapat ang lakas ng loob upang tumangging yumuko sa diskriminasyon. Kahit ito ay nakatago sa ilalim ng isang crisp white towel at isang polished smile. Sa Reyes Tech's New York office, sa isang tahimik na hapon ng weekend, nakaupo si Esmeralda sa kanyang desk, hawak ang isang ballpen, isang bihirang tanawin sa isang digital na mundo. Asul na tinta, malutong na puting papel at sulat kamay na kasing tumpak at pinag-isipan tulad ng kanyang estratehiya. Ang liham ay hindi naka-address sa CEO ng Stratus. Hindi ito para sa board o sa press. Ito ay para sa isang 16 na anyos na babae sa Florida. Isang batang nagsulat kay Esmeralda matapos mabasa ang Forbes article. Sa kanyang sulat, ibinahagi niya kung paano sinabi ng kanyang guidance counselor, "Someone like you should probably stick to the service industry. High-tech isn't really for you." Simple ngunit makapangyarihan ang sagot ni Esmeralda. Iisipin ng mga tao na hindi mo deserve ang mga posisyong hindi pa nila nakitang pinupunan ng tulad mo. Huwag kang magalit sa mga sinasabi nila, isinulat ni Esmeralda. Tandaan mo, hindi mo kailangang gumawa ng eksena para patunayan ang iyong halaga. Ang kailangan mo lang ay dumating sa tamang sandali at huwag kailanman umurong. At sa dulo ng kanyang liham, nagdagdag siya ng isang huling linya, "PS, huwag mong kalimutan, may karapatan kang umupo sa seat 1A. At kapag sinabi nilang hindi pwede, tanungin mo sila, para kanino nga ba talaga dinisenyo ang sistemang ito?" Makalipas ang ilang buwan, sa isang international summit tungkol sa fairness sa service industries, ipinalabas ang isang video upang buksan ang conference. Ang clip? Isang ngayoy iconic na imahe ni Esmeralda na nakaupo sa first class. May tray ng malamig na sandwich sa harap niya. Walang salita, walang talumpati, tanging malumanay at haunting na musika ang naririnig sa background. Ang footage, muling ginawa mula sa cabin camera's point of view, ay ang parehong clip na naging viral, ibinahagi ng mahigit 20 milyong beses sa ilalim ng hashtag #MattersSeat1A. Sa audience, tahimik na nanood ang mga hotel executives, airline leaders at luxury brand managers. At sa katahimikan ng sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan nila. Hindi talaga ito tungkol sa pagkain, tungkol ito sa mas malalim na isyu, ang saloobin ng serbisyo na nakaugat sa bias. Tungkol ito sa lahat ng pagkakataong walang kumontra at tungkol ito sa eksaktong maagap na presensya ng isang babaeng minsang binalewala nila. Nung taglagas na iyon, sumakay si Esmeralda sa isang bagong flight mula Atlanta patungong Cape Town.
kung saan siya ang keynote speaker sa Global Leadership Forum. Hindi siya humiling ng espesyal na pagtrato. Hindi niya inanunsyo ang kanyang pangalan sa check-in. Ngunit nang pumasok siya sa first class, may napansin siyang bago. Isang maliit na nameplate na maingat na inilagay sa seat 1A, naka-engrave ang isang simpleng mensahe, Reserved Seat of Change. At sa ilalim nito, 3 tahimik na salita, We remember you. Bahagyang ngumiti si Esmeralda, hindi na kailangan ng mga salita. Umupo siya, kinabit ang seatbelt at habang nagsisimulang umarangkada ang eroplano sa runway, tumingin siya sa labas ng bintana. Pareho pa rin ang malinaw na asul na langit, pero sa pagkakataong ito, parang mas malawak. Dahil ngayon may lugar na para sa lahat ng dating pinadamang hindi sila kabilang. Isang tinanggihang pagkain, isang malamig na tingin, isang maliit na kilos na parang walang halaga. Pero iyon ang nagbukas sa makintab na ibabaw ng karangyaan at naglantad sa isang sistemang puno ng tahimik na diskriminasyon. Hindi kailanman itinaas ni Esmeralda Reyes ang kanyang boses. Hindi siya naghanap ng paghihiganti. Tahimik at kalmado, niyang itinapat ang salamin sa isang imperyo. At mula sa sandaling iyon, hindi na muling naging katulad ang lahat. Ang kanyang kwento ay nagiiwan sa atin ng hindi malilimutang aral. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Ang kailangan lang ay ang tamang aksyon sa tamang panahon. Ngayon, ikaw naman, naranasan mo na bang maisantabi sa isang espasyo kung saan karapat-dapat kang respetuhin? Mananatili ka bang tahimik o pipiliin mong magsalita sa sarili mong paraan? Gusto naming marinig ang kwento mo. Ibahagi ito sa comment sa ibaba. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, pindutin ang like button, i-share para maikalat ang mensahe, at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga inspiring na kwento tulad nito. Dahil minsan, ang kapangyarihan para baguhin ang buong sistema ay nagsisimula lang sa simpleng pag-upo sa tamang upuan.